Sarge. O bakit? May narinig akong masama. Ano yun? Sinangko tayo ni Tamlin sa investigasyon. Ano? Tarantadong yun, ha? Kasi mo kagad niyang kabo. Bilakad lang ako eh. Bilib talaga ako sa bata natin, Kabo. Magaling. Kinuryente na. Hindi pa iniinda. Parang bakal nga ang katawan, sir. Aray! Pasensya ka na. Hindi ko sila sadya. Ang init. Napasok ka ba? Ano yan? Ha? Nabuhusan ang kape. Oo nga, ate. Nabitawan kasing tasa. Tatanga-tanga ka kasi. Sige, magpalit ka ang damit mo doon. Hoy, Ha? binuhusan mo yun, ano? Bayan kayo ba? Baka kung ano na yan, ha? Kapatid ko yan. Ang dami mo ng isip mo. Pwede ba naman gawin yun? Ah, ganda ng suot mo, ha? Binola mo pa ako. Totoo yung sinasabi ko. Kumain ka na ba? Hindi pa. Halika. Sabay na tayo kumain. Kilala siya dahil sa isa siya sa magaling na Filipino actor noong dekada 80. Isa siyang versatile na actor na kaya niyang gampanan ang kahit anong klaseng papel sa pelikulang Filipino, mapa-action man yan, comedy o horror, ay kayang-kaya niyang gampanan. Madalas siyang napapanood at mas epektibong gumanap bilang kontrabida sa mga pelikula noong kanyang kapanahunan. Ngunit mas hinangaan palalo siya at halos kainggitan ng mga kalalakihan noon dahil sa pagganap niya sa mga bombang pelikula. Maaaring, nagtatanong kayo kung paano siyang kakainggitan ng mga kalalakihan, kung ang kanyang pagganap ay katulad lamang ng pagganap ng ibang mga artista. Subalit, hindi karaniwan at kakaiba ang kanyang pagkakaganap sa mga pelikulang bomba, dahil siya lamang ang natatanging aktor na Filipino, na kapag gumaganap sa kanyang mga eksenang masisidhi sa kama, ay gusto niya ay makatotohanan ang kanyang ginagawa. Hindi niya gagawin ang naturang eksena, kapag hindi pumapayag ang kaparehan niyang babae, na magiging makatotohanan ang kanilang gagawin sa eksena. Dahil dito, ay binansagan siyang penetration king ng Filipino erotic films. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Dahil nga ba sa madalas niyang pagganap sa pelikulang bomba na makatotohanan ang eksena, ay ito ika ang naging dahilan ng kanyang maagang pagkamatay. Dahil, noong siya ay namatay, marami ang naglabasang mga ekspekulasyon, na siya ay nagkaroon di umano ng AIDS, na siyang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling na Filipino actor, noong dekada 80. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko.
Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Jesus Jorge Marcelo Ejercito, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang George Estregan o George Estregan Sr., ay isang magaling at tinitingalang Pilipinong mestizo film actor noong dekada 80. Siya ay ipinanganak noong July 10, 1939 sa Manugit Maternity Hospital, na kilala ngayon bilang Amisola Maternity Hospital sa Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Engineer Emilio Ejercito Sr. at Mary Ejercito. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang dating Pangulo ng Pilipinas at dating Manila Mayor na si Joseph Erap Estrada. Siya ay ikinasal kay Ramona Pelayo Ejercito ng Ibahay, Aklan. Siya ay may 4 na mga anak. Ito ay sina Emilio Ramon Ejercito III, na mas nakilala bilang George Estregan Jr., Maria Georgina Ejercito, Kurt Joseph Ejercito, at George Gerald Ejercito. Siya rin ang ama ng aktor na si Gary Jason Ejercito, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang Gary Estrada, at Philippine Basketball Association player ng Rain or Shine Elasto Painters, na si Jerome Eric Ejercito, out of wedlock. Ang apo niyang si Kiko Estrada, ay isa ring artista. Unang nagkaroon ng pagkakataong makilala sa pelikula, ang kanyang kapatid at kuyang, si Joseph Erap Estrada. Dahil dito, ay naimpluwensyahan siya nito, na pasukin na rin ang pag-arte sa pelikulang Filipino. Hindi naman siya nabigo, dahil epektibong-epektibo rin ang kanyang pagkakaganap sa mga pelikula. At dahil nakitaan siya ng galing sa pag-arte, ay nagkasunod-sunod pa ang mga offer niya sa pelikula. Mas nakilala siya, at epektibong gumanap bilang isang kontrabida sa mga pelikula. Ngunit, nang hindi na masyadong tinatangkilik ang mga pelikulang action, ay nag-iba siya ng linya, at pinasok na rin ang pelikulang bold, na mas kilala sa tawag na bomba films noong dekada 80. At gusto ni George Estregan Sr., na bawat pagganap niya sa kanyang magiging eksena sa kama, ay kinakailangang makatotohanan. Hanggang sa umaabot pa nga, na kapag hindi pumapayag ang kanyang kaparehang babae na gawing makatotohanan ang kanilang eksena, ay hindi niya na rin gagawin ang eksena, na makakaapekto naman sa pelikula. Dahil sa kaugalian niyang gawing tunay ang pakikipagniig niya sa pelikula, siya ay binansagan bilang Penetration King ng erotic Filipino films. Una siyang napanood sa pelikulang Ang Taxi Driver noong 1963 kasama si Jose Nazareno. Ilan pa sa mga pelikulang kanyang ginawa ay ang mga sumusunod. Nunal sa Tubig noong 1976 kasama sina Elizabeth Oropesa at Daria Ramirez. Bomba Star noong 1978 na pinagbibidahan ni Alma Moreno kasama si Eddie Gutierrez. The Killing of Satan noong 1983 na pinagbibidahan ni Ramon Revilla Sr. kasama sina Paquito Diaz at Cecil Castillo. Sa Init ng Apoy noong 1980 na pinagbibidahan naman ng mag-asawang Rudy Fernandez at Lorna Tolentino. They Call Her Cleopatra Wong noong 1978 kasama sina Marily, Dante Verona at Franco Guerrero. Halik sa Pisngi ng Langit noong 1986 na pinagbibidahan ni Lala Montelibano, Ronaldo Valdez at Greggy Liwag. Ang pagbabalik ni Leon Guerrero noong 1980 na pinagbibidahan ni Lito Lapid kasama si Josephine Manuel. Bilang na ang oras mo noong 1985 na pinagbibidahan ni Rudy Fernandez kasama sina Jess Oni Alarcon at Donna Villa. Ben Tumblang noong 1985 na pinagbibidahan ni Lito Lapid. At Pasukuan si Waway noong 1984 na pinagbibidahan ni Rudy Fernandez. Minsan din silang nagkasama sa pelikula ng kanyang kuya na si Joseph Erap Estrada, kasama ang magkapatid din na sina Fernando Poe Jr. at Andy Poe, Paquito Diaz at Romy Diaz sa pelikulang Dos por Dos noong 1968. Kid Brother
noong 1968 pa rin. Suntok o Karate, noong 1968. Lover for Hire, noong 1970, kasama sina Elizabeth Oropesa, Rosana Ortiz, at Lilia Dizon. At Blood Compact, noong 1978. Dahil marahil, sa husay niyang gumanap sa mga pelikula, si George Estregan Sr. ay kinilala, at nagkaroon ng mga parangal, mula sa mga kilalang award-giving bodies, noong kanyang kapanahunan. Noong 1972, siya ay hinirang na FAMAS Best Actor, para sa pelikulang, Sukdulan, at nanalo ng 2 pang FAMAS Awards for Best Supporting Actor, para sa pelikulang, Kid Kaliwete, noong 1978, at pelikulang, Lumakad Ka ng Hubad sa Mundong Ibabaw, noong 1980. 3 beses pa siyang nominado sa FAMAS Award, bilang Best Actor para sa pelikulang, Lumapit, Lumayo ang Umaga, noong 1975, at pelikulang, Lalaki Ako noong 1982, at Best Supporting Actor sa pelikulang, Magkayakap sa Magdamag, noong 1986. Nakatanggap din siya ng nominasyon, mula sa Gawad Urian bilang Best Actor, para sa pelikulang, Hostage, Hanapin si Batigas, noong 1977. Si George Estregan Sr. ay napabalitang namatay, sa edad 49 na taong gulang, dakong alas 4:45 ng umaga, noong August 8, 1988, sa Our Lady of Lourdes Hospital, sa Santa Mesa, Maynila, matapos ang 8 buwang pakikipaglaban sa sakit na bone cancer, o kanser sa buto. May mga napapabalitang tsismis noon, na siya ay namatay di umano sa AIDS, o Acquired Immunodeficiency Syndrome, ngunit ito ay pawang haka-haka lamang, at walang katibayan. Nalaman lamang ni George Estregan Sr., ang tunay na katangian ng kanyang karamdaman, ilang oras bago ang kanyang kamatayan, ayon sa kwento ni Jesse Ejercito, kapatid din ni George. Ang kanilang intensyon, kung bakit hindi nila sinabi ang katotohanan ng kanyang kalagayan, ay para hindi mag-alala si George, at upang magkaroon siya ng lakas ng loob upang labanan ang kanyang karamdaman. Nang medyo lumalala na, at hindi na maganda ang lagay niya, si George Estregan Sr. ay agad na inilipat sa ICU ng pareho ring ospital, makalipas ang hating gabi, nang siya ay nagmamanifest na ng matinding pagdurugo. Bago pa man siya dalhin sa ICU, si George Estregan Sr. ay nakapagsambit pa ng kahuli-hulihan niyang salita, sabi pa niya, lalaban ako, lalaban ako. Itinanggi naman ng pamilya Ejercito ang tsismis, na namatay si George, dahil sa sakit na AIDS, at sinabi pa nila, na walang basehan ang mga kumakalat na balitang iyon, at nakakasira lang ikan ng reputasyon ng namayapa. Ang pamilya Ejercito mismo ang gumawa ng paraan, na hindi makarating sa press ang tunay na kondisyon ni George, upang hindi na kumalat pa ang balita, at para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng namayapa, at sa kanyang naiwang pamilya. Ang labi ni George Estregan Sr. ay inilagak, sa musoleo ng pamilya Ejercito, sa St. John Memorial Park, sa San Juan, Metro Manila. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ledesma, kung ang kapatid ko ay sisiw, at ikaw ang tinali, ako naman ang magtitinola sa'yo. Huwag, Serrano. Huwag. Napilitan lamang ako. Si Doña Lucila, ang may pakanan ng latang ito. Sinong Doña Lucila? Si Doña Lucila Alfres.